Ang libing ni Erina ay isinagawa at ang dumalo lamang dito ay ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Si Alphys ay hindi pinayagang dumalo sa libing ni Erina, kaya naman, ito ay nagmasid at nagbantay lamang mula sa malayo habang ito ay isinasagawa. Naging balewala ang kasal sa hinaharap at si Alphys ay nagmistulang estranghero lamang. Noong araw na namatay si Erina dahil sa aksidente, iniuntog ni Alphys ang kanyang ulo sa dingding ng maraming beses. Ayon kay Alphys, bakit hinayaan ng liwanag na makita nila ni Erina ang dilim? Tinuruan daw siya ni Erina na makita ang mga bagay-bagay, kaya naman, bakit daw kaya niya sinubukang baguhin ang kanyang minamahal na asawa? Ayon pa kay Alphys, ang nararapat daw na itawag sa kanya ay ang aroganteng si Alphys at hindi Mirlights, dahil siya ay nagkasala sa kalooban ng Diyos. Alphys, nagbalik ka na ba? Humihingi ako ng paumanhin tungkol sa nangyari kay Erina. Kailangan mong pangalagaan ang iyong sarili at saka, hindi na naipagpatuloy ni Belfor Arcane ang kanyang nais sabihin kay Alphys dahil sobra siyang nagulat sa kanyang nakita. Alphys, ano iyang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Bakit mo ginawa iyan? Tanong ni Belfor Arcane. Teacher, sa simula pa lamang, hindi na dapat pa nating ginawa ang eksperimentong, sagot ni Alphys. Mag-isip ka nga ng mabuti, ang pagluluksa ng puso ay panandalian lamang. Ang ating eksperimento ay matagumpay nating nagawa. Maaari nating magamot ang lahat ng uri ng mga sakit sa pag-iisip na mayroon ang mga taong tulad ni Erina. Nais mo bang ang kanyang sakripisyo ay mauwi lamang sa wala? Galit na sabi ni Belfor Arcane kay Alphys. Hahaha, sakripisyo ba kamo? Sabi ni Alphys at nilagyan nito ng apoy ang eksperimentong nagkalat sa sahig at pagkatapos, ito ay nagliyap. Ang buong paligid ay nabalot ng nagliliyab na apoy. Hindi maaari, hindi lamang ito basta-basta pananaliksik. Ibinuhos ko ang buong buhay ko sa eksperimentong ito. Paano mo ito nagawa sa akin? Sigaw ni Belfor Arcane at ito ay unti-unti na ding nilamon ng apoy. Iniwan ako ni Alphys sa gitna ng naglalagablab na apoy. Binalewala niya ang ginawang sakripisyo ng kanyang asawa at itinapon niya ang pagkakataon na makapagligtas ng maraming tao gamit ang ginawa naming pagsasaliksik, paliwanag ni Belfor Arcane. Sina Teacher Ethela ay hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Belfor Arcane. Totoo kaya ang lahat ng kanyang mga sinabi, sabi ni Hiruki. Siyempre, naiintindihan ko ang kalungkutan na naramdaman niya. Ngunit, ang paraan ng pag-arte niya ay hindi kung paano dapat kumilos ang isang salamangkero. Hindi lang ako narito para sa paghihiganti, narito din ako upang maiwasan ang kapanganakan ng mga salamangkero na magmamana ng kanyang mga paniniwala. Naniniwala ka ba na siya ay isang mahusay na guro? Siya ay isang taong mayabang, bastos, at makasarili. Hindi niya alam kung paano magpasalamat. Sa palagay ba ninyo ay karapat-dapat siya? Pagpapatuloy na sabi ni Belfor Arcane. Tama ka, hindi naman talaga dapat ganoon kumilos ang isang salamangkero, seryosong sabi ni Shirenei. Shirenei, sandali lamang, sabi ni Nade kay Shirenei. Sandali, hayaan natin siya, sabi naman ni Teacher Ethela. Pero teacher, putol na sabi muli ni Nade, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Ngunit ang mga bagay na iyong ginawa ay hindi rin tama. Ito lang ba ang kaya mong gawin bilang Archmage? Seryosong sabi ni Shirenei kay Belfor Arcane. Ito ay dahil sa ako ay malakas at kaya kong gawin ito, sagot ni Belfor Arcane at pagkatapos ay biglang hamangin ng napakalakas. Malakas ka nga, ngunit, nabuhay ka ng 4 na dekada na nakatali sa iyong nakaraan. Sinasabi mo ang lahat ng ito, pero sa huli, di ba't ang totoo ay naaalala mo pa din ang babaeng iyon, sabi muli ni Shirenei kay Belfor Arcane. Sobrang nagulat si Belfor Arcane sa mga sinabi ni Shirenei at bigla niyang naalala ang araw na una niyang nakita si Erina. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Erina, ikaw na ang bahala sa aking asawa, sabi ni Erina kay Belfor Arcane.
Ikinagagalak kitang makilala, huwag kang mahihiya. Ituring mo na ding bahay ang lugar na ito, sagot ni Belfor Arcane. Mag-isa ka lang bang nakatira sa ganito kalaking bahay? Tanong ni Erina. Mahal, putol na sabi ni Alphys, hindi ka ba nalulungkot? Pagpapatuloy ni Erina. Sobra namang nagulat si Belfor Arcane sa tanong sa kanya ni Erina. Ayon kay Belfor Arcane, noong unang beses na napatingin siya sa mga mata ni Erina, nakaramdam siya ng takot na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Isang walang hanggang kadalisayan, kawalan ng kasalanan. Ang mga matang iyon ay mukhang hindi kailanman magtatago kahit nasa harap ng kadiliman, na para bang maaari itong lumiwanag sa buong mundo. At ayon kay Belfor Arcane, ang mga matang iyon ay nakikita niya sa mga mata ni Shirenei. Ang pakikiramay at pakikidalamhati ay isang pagiging makatao, ngunit minsan, nakakalimutan ng isang tao na magpakatao kapag umaabot na ito sa sukdulan. Ito ang tinatawag na hindi makataong pananaw na lumilipas sa mabuting konsepto ng mabuti at masama. Hahaha, hindi na kami kailanman magkakasundo, at saka isa pa, hindi ka na dapat pang umiral sa mundong ito, sabi muli ni Belfor Arcane at nagsimula na itong lumikha ng itim na salamangka. Anong nangyayari? Akala ko ay wala na siyang sapat pang lakas na natitira, sabi ni Nade. Patuloy pa din si Belfor Arcane sa paglalabas ng itim na salamangka at unti-unting may nabuong isang bola ng salamangka. Paano mo nalagpasan ang batayan ng pantay na palitan? Sobrang gulat na gulat si Shirenei sa ginawa ni Belfor Arcane. Bakit parang gulat na gulat ka? Ang salamangka ay isang kakaibang bagay, sabi muli ni Belfor Arcane. Hindi maaari, masama ito, kapag ang isang iyan ay inilapag. Ang buong kabundukang ito ay siguradong mawawasak, sabi naman ni Hiruki. Ang bola ng salamangka na ginawa ni Belfor Arcane ay patuloy na lumalaki at ito ay punong-puno ng napakalakas na enerhiya. Ngunit sa ilang sandali pa, may biglang dumating, ito ay si Teacher Thad at kasama nito ang headmaster ng Magic Academy na si Mir Alphys. Sa wakas ay dumating na din ang araw ng muling paghaharap ng headmaster ng Magic Academy na si Mir Alphys at ang dati nitong guro na si Belfor Arcane. Matanda ka na Alphys, hindi ko akalain na madali kang mahuhulog sa memory sealing magic, sabi ni Belfor Arcane sa headmaster. Mabuting alalahanin ang tungkol sa nakaraan, at dahil dito, ako ay lubos na nagpapasalamat, sagot ng headmaster. Headmaster, humihingi ako ng tawad sa iyo dahil ako ay naging immoral, sabi naman ni Nade sa headmaster. Hindi, ako ay dapat magpasalamat sa inyong lahat dahil pinorotektahan ninyo ang mga iba pa. Masaya ako dahil kasama ninyo si Professor Ethela. Maraming salamat, sagot ng headmaster, wala kang dapat ipag-alala headmaster. Humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ko nagawang mailigtas ang mga estudyante, sabi naman ni Teacher Ethela sa headmaster. Headmaster, sandali lang po. Putol na sabi ni Shirenei sa headmaster. Naging ganap na ang iyong kapangyarihan, tama ba? Tanong ng headmaster kay Shirenei. Alam na po ninyo, nagulat si Shirenei sa sinabi sa kanya ng headmaster. Ang pinakamalakas na salamangka na nilikha ni Arcane ay ang Abyss Magic, ang salamangka na kumokontrol sa mga alaala. Noong tinanggal ni Arcane ang kanyang mga alaala sa paggamit ng salamangka, pansamantalang siya ay nakabawi sa kanyang kapangyarihan. Shirenei, tandaan mo ang aking mga sasabihin, kung hindi ka nagtataglay ng isang trump card na maaaring gamiting talahanayan ng anumang sitwasyon sa isang labanan, hindi mo maaaring matawag ang iyong sarili na isang combat mage, paliwanag ng headmaster. Tumigil ka na, itigil mo na ang pag-arte mo ng walang pakundangan. Palayain mo na ang aking mga estudyante, sabi naman ni headmaster kay Belfor Arcane. Sige, dahil humiling sa akin ang aking dating estudyante, gagawin ko. Ang pagpapalaya sa kanila ay napakadaling gawin, pero, ano nang gagawin mo ngayon? Hindi ka na maaaring maging headmaster nila kailanman.
Ang daang-daang mga estudyanteng naririto, narinig na nilang lahat ang tungkol sa iyong napakasamang nakaraan, sabi muli ni Bill for Arcane. Ang dahilan kung bakit nabunyag ang nakaraan ng headmaster ay ikaw, sabi naman ni Ned kay Bill for Arcane. Malay ba namin kung totoo lahat ng mga sinabi mo, sabi naman ni Hiruki. Ano kaya kung sunugin ko ang buong lugar na ito, katulad na lang din ang nangyari noong nakaraan, sabi muli ni Bill for Arcane. Hindi nakakatuwa iyang mga sinasabi mo, tumigil ka na, seryosong sabi ng headmaster kay Bill for Arcane. Ano naman kaya kung sumama na lang kayong lahat sa akin? Tatapusin namin ang pagsasaliksik tungkol sa memory implanteng. Matagumpay ko nang naitanim ang aking mga memorya. Tingnan ninyo ang aking nilikhang organismo ng salamangka na si Harvest. Naging posible ang lahat ng ito dahil sa naging pagsasakripisyo ni Erina, sabi muli ni Bill for Arcane. Master, ang pananaliksik na ito ay bahagi ng iyong mga plano. Ano ang plano mong likhain sa pamamagitan ng pagkuha kay Erina at ng aking mga memorya? Bakit ka lumikha ng daan-daang mga organismo ng salamangka? Pinaplano mo bang lupigin ang buong mundo? Tanong ni Alphys kay Bill for Arcane. Ano namang masama sa nais kong gawin, sabi naman ni Bill for Arcane. Kung ganoon, ang dahilan kung bakit sinunog ng headmaster ang pananaliksik ay dahil sa si Bill for Arcane ay may masamang balak gawin, sabi naman ni Shirene. Sa aking palagay, ang organismo ng salamangkang iyong ginawa ay nagtataglay ng memorya namin ni Erina. Tama ba? At ang katotohanan ay sila ay sumusunod din sa iyong mga naging utos katulad ko, sabi muli ng headmaster. Kung ganoon, alam ko na ang dahilan, ginamit mo si Harvest at planong mong patayin kaming lahat pati na din si Keynes. Galit na sigaw ni Arin at ito ay nagpakawala din ng itim na salamangka. Kayong lahat, hindi ba kayo marunong makinig? Sa ilang sandali na lamang ay babagsak na ito, sabi muli ni Bill for Arcane at ang ginawa nitong bola ng salamangka ay unti-unti nang bumabagsak sa lupa. Headmaster, ano na po ang gagawin natin ngayon? Maaari po tayong mamatay lahat kapag ito ay bumagsak sa lupa, sabi ni Teacher Thad sa headmaster. Ano na ngayon ang gagawin mo Alphys? Tumakbo ka na, iwanan mo na silang lahat at tumakbo ka ng mag-isa, sabi ni Bill for Arcane sa headmaster. Alphys, ano nang balak mong gawin ngayon? Mamamatay ka na lang ba dito? Sobra akong nahirapan sa paghahanap sa iyo sa loob ng nakaraang 10 taon. Ginawa ko ang lahat para lamang mahanap ka, nagpunta ako kung saan-saan at napakaraming pera ang naubos ko. Isang araw, nakatanggap ako ng balita na ikaw ay naririto, sabi ni Clump kay Alphys. Ano bang ginagawa mo dito? Narito ka ba para makita ang isang basurang katulad ko? Tanong ni Alphys. Mayroon sana akong nais ibigay sa iyo, bigla ka na lamang kasing nawala matapos ng araw na namatay si Erina, sagot ni Clump. Iniabot ni Clump ang isang liham kay Alphys at ang liham na ito ay nagmula kay Erina. Ang liham na ito ay isinulat ni Erina bago pa man mangyari ang eksperimentong ginawa sa kanya. Ayon sa liham, sinabi ni Erina kay Alphys na kapag may mangyaring masama sa kanya, huwag sisisihin ni Alphys ang sarili dahil ayon kay Erina, ninais din niyang mangyari ang eksperimentong ginawa sa kanya. At ayon pa kay Erina, may isa siyang nais hilingin kay Alphys at ito ay ang huwag itong malulungkot kapag mayroon ngang masamang nangyari at ipagpatuloy lamang ni Alphys ang mga eksperimentong kanyang nais gawin. Sinabi din sa liham na si Alphys ang walang hanggang pag-ibig ni Erina, kaya naman, ipakita daw ni Alphys ang liwanag sa buong mundo. Clump, maaari bang bigyan mo ako ng sapat na pera? Nais kong magtayo ng isang eskwelahan, gagawin ko ito para wala ng sumibol na bobong katulad ko at ibubuhos ko ang buong buhay ko para sa eskwelahang ito. Sabi ni Alphys kay Clump, ang buhay ni Alphys na pinahintulutan ni Erina. Si Alphys ay sumumpa na mabubuhay ng naaayon sa kalooban ni Erina, kaya naman, gagawin niya at iaalay niya ang kanyang sarili para protektahan ang buong eskwelahan pati na din ang kanyang mga estudyante.
May biglang lumitaw na liwanag sa kalangitan, at ito ay ang salamangka na tinatawag na Big Bang. Ang salamangka na ito ay nagsasabog ng malakas na ilaw, at ito ay medyo nakakahiyang ipakita sa kanilang lahat. Ngunit, sa aking palagay, ito ay sapat ng regalo para sa ating paghihiwalay, sabi ng headmaster kay Belphor Arcane. Alam ko na darating ang araw na ito, at alam ko din na naghanda ka para sa pagdating ng araw na ito, sabi muli ni Belphor Arcane. Ngunit, sa ilang sandali pa, sa hindi inaasahang pangyayari, sumuka ng napakaraming dugo si Belphor Arcane. Ang iyong isip ay maaaring naibalik mula sa pagmamanipula ng memorya, ngunit ito ay isang ilusyon lamang ng utak. Kung ikaw ay magpapatuloy, ito ay magiging kalabisan na para sa iyong utak at ang iyong buhay ay maaaring manganib, at ito na ang iyong magiging katapusan, sabi muli ng headmaster. Mukhang hindi ka pa din nagbabago sa loob ng nakaraang 40 taon. Nang dahil sa natalo mo ang isang archmage na tulad ko, ang iyong reputasyon ay siguradong tataas, sabi naman ni Belphor Arcane. Teacher, hindi mo pa din ba alam, hindi ka na isang archmage. Ang pagiging archmage ay itinawag sa iyo sa loob ng 40 taong nakalipas. Ngayon na ang araw na ang isang nasa ika-10 antas ay bababa na sa ika-2 antas. Tayo ay matanda na, at malaki na din ang ipinagbago ng mundo. Gaano pa katagal mo pang hahawakan ang iyong mga hangarin, sabi muli ng headmaster kay Belphor Arcane. Bobong Alpiz, nagsalita ang taong hindi naman kailanman naging archmage. Hindi ka talaga isang henyo, ikaw ay isang mapagpanggap na umaarteng matalino. Ang totoo ay ikaw ay isang taong walang alam, sagot ni Belphor Arcane at mas lalo pa nitong pinalakas ang kanyang itim na salamangka. Nababaliw ka na ba? Gagamitin mo na naman ang iyong kapangyarihan. Gusto mo ba talagang mamatay? Sigaw ng headmaster. Ang mga estudyante at ang ibang guro ay nabalot ng itim na salamangka at ang mga ito ay unti-unting umangat sa lupa. Sa anumang paraan na kinakailangan, ikaw ay aking tatalunin, seryosong sabi muli ni Belphor Arcane sa headmaster. Itigil mo na iyang ginagawa mo, mahalaga ba talaga ang pagkapanalo? Itigil mo na ang iyong mga masasamang hangarin, sigaw ng headmaster. Tandaan mo ang aking sasabihin, ito ang huling leksyon na sasabihin ng iyong guro. Ang isang salamangkero ay bata magpakailanman, sabi muli ni Belphor Arcane. Sa ilang sandali pa, ang itim na salamangka na bumalat sa mga estudyante at mga guro ay nawala at ang mga ito ay unti-unting bumabagsak sa lupa. Bilisan ninyong lahat, kailangan natin silang iligtas, sabi ng headmaster at isa-isa silang lumipad gamit ang kanilang spirit zone upang sagipin ang lahat. Ang mga guro at ang mga kaibigan ni Shirene ay unti-unting nahuhulog patungo sa malamig na lupa at patungo sa huling hantungan. At isa sa mga ito ay si Amy, isang malakas na sigaw ng pangalan ni Amy ang pinakawalan ni Shirene at kasabay nito ay ang pagtulo ng luha na nagmula sa kanyang mga mata. Sinong tumawag sa akin, parang pamilyar ang kanyang boses, sabi ni Amy at unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Shirene, tulungan mo ako, sigaw ni Amy. Amy, ang salitang tanging nasambit ni Shirene at pilit nitong inaabot ang kamay ni Amy. Sandali lamang Shirene, bakit ka umiiyak? Tanong ni Amy. Sa aking palagay, hindi ko na matutupad ang aking pangako. Patawarin mo ako Amy, sagot ni Shirene. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong muli ni Amy. Nang maabot ni Shirene si Amy ay niyakap niya ito. Sandali, anong gagawin mo? Ano bang iniisip mo? Tanong muli ni Amy kay Shirene. Maraming salamat, miksing sagot ni Shirene. Shirene, huwag mong gawin. Huwag kang umalis, sabi muli ni Amy. Sa ilang sandali pa ay biglang nagliwanag ang paligid. Paalam sa inyong lahat, sabi muli ni Shirene. Ang lahat ay sobrang nagulat sa ginawa ni Shirene. Hindi maaari, Shirene, isang malakas na sigaw na nagmula sa headmaster.
Isang kahanga-hangang mundo, ang puntong ito ay isang kahihiyan kahit na ginugol ko ang buong buhay ko sa mundong ito. Sumasang-ayon ka ba dito, Alphys? Sabi ni Belphor Arcane at tuluyan na itong nawalan ng malay. Sa palagay mo ba ay matatapos ang lahat kapag ikaw ay namatay? Umalis ka, pero, paano na kami? Wala akong pakialam kung ako ay 100 lamang ng isang katapusan. Ayaw ko lamang na ako ay itapon mo, umiiyak na sabi ni Keynes kay Belphor Arcane. Si Arin naman ay sobra ang pag-aalalang nararamdaman kay Keynes dahil sa mga pangyayaring naganap. Ako ay may kasalanan, ako ang nagkamali, pakiusap, bumalik ka Master. Pakiusap, sabi muli ni Keynes. Keynes, tama na, wala kang kasalanan, sabi muli ni Arin kay Keynes. Tama ka, ikaw ang may kasalanan ng lahat, kung hindi mo sinira ang lahat, nakaligtas at naprotektahan sana tayo ni Arcane. Pero ngayon na wala na si Arcane, mamamatay din tayong lahat. Paano yan, kung sasabihin ko na ang lahat ay iyong kasalanan, magbabago ba ang sitwasyon? Nagpatuloy lamang sa buhay si Arcane at ginawa ang lahat ng kanyang nais gawin. Masaya siya nang siya ay mamatay, wala na siya ngayon, kaya naman, ano na ang gagawin mo? Sabi muli ng halimaw kay Keynes. Ang aking tanging hangad, tinanong mo ako kung bakit gusto ko ng kapangyarihan. Ito ay dahil sa poprotektahan ko si Arin sa mundong ito. Sinabi ko na sa iyo dati, kailangan ko ng iyong kapangyarihan para maprotektahan ko si Arin. Kaya naman, magiging mahirap kung mamamatay ka rito. Ako na ngayon ang master pati na din ang tagasunod, sabi muli ni Keynes. Keynes, tumigil ka, huwag kang magpadalos-dalos, hindi mo nakakayanin dahil halos maubos na ang iyong kapangyarihan, sabi naman ni Arin. Patawad Arin, pero, simula ngayon, si Keynes na ang aking master, sabi ng halimaw kay Arin. Javi, kapag ikaw ay muling nagtaksil sa akin, hinding-hindi na kita mapapatawad, sabi naman ni Keynes sa halimaw. Hahaha, tatandaan ko ang iyong mga sinabi sa akin master, sagot ng halimaw at ito ay agad na sumanib kay Keynes at pagkatapos ay biglang nawalan ng malay si Keynes. Keynes, magsimula tayong muli nating babuoy ng ating buhay, umiiyak si Arin na nasa kandungan nito si Keynes. Professor Ethela, ako ay isang makasalanan, sabi ng headmaster kay Teacher Ethela. Ang pagsisimula sa pagbabayad sala ay ang pag-alam sa iyong mga kasalanan. Headmaster, hindi ka na arogante ngayon, sagot ni Teacher Ethela. Hahaha, haharapin ko ang lahat ng aking magiging kaparusahan, pero, teka lang, bago ang lahat, ang pinakamahalaga ngayon ay nasaan na ang ating bayani, nagawa niyang i-teleport ang mahigit sa 400 katao, kahanga-hanga ang kanyang ginawa, sabi muli ng headmaster, sa ilang sandali pa, biglang may sumigaw ng napakalakas, tulungan ninyo kami, si Shirene, hindi na siya humihinga, sabi ni Amy at ito ay umiiyak habang nasa kandungan nito si Shirene.